Monica POV. Monica, sandali, biglang sabi ni Darius, noong akma na akong aalis. Nilinggan ko siya na nandoon pa rin sa batis. Nakalublab pa rin ang kanyang katawan, at nakasandal siya sa malaking bato. He extended his arms at pinatong iyon sa batuhan. Mukhang nag-isip din siya. Hindi ko tuloy maiwasang mapagmasdan si Darius, lalo noong sandali siyang tumahimik. He has all the muscles in their right places. And really, I don't know how he manages to get hotter each year. What? Tanong ko sa tonong naiinis. Paano kasi, ako naman ang nauna rito sa batis, tapos ako ang paaalisin niya. Ihahatid na kita. Just wait there, malamig niyang sabi. Yumarko ang kilay ko, at hinarap ko siya. Hindi katulad sa kinaroroonan ni Darius, na hanggang abs niya ang tubig, sa kinatatayuan ko, ay hanggang kalahati lang ng mga hita ko ang tubig ng batis. At, yes, abs talaga ang mayroon siya. Niloloko mo ba ako, Darius? Pinapaalis mo ako, tapos ngayon naman ay hihintayin kita. He heaved a sigh. You can't live looking like that. Matalim niyang sabi, at tiningnan ang suot ko. Bumaba tuloy ang mga mata ko sa sarili. Oh, yeah. Ngayon ay basang-basa na talaga ang puting long sleeves ko, at humapit na sa katawan ko. Kulay pula pa naman ang bikini na suot ko, kaya naging see-through na. Hinulma ng basang tela ang kurba ng katawan ko. Kinailangan ko pang ilayo iyon sa basa kong balat. It's fine. Wala rin namang masyadong tao, sabi ko kay Darius. Are you always like this? Tanong niya kalaunan. Like what? Malalim si Darius na napahinga. Pagtapos ay pumait ang kanyang boses. Are you comfortable with other people, too? Napalunok ako. Pagtapos ay umiling. No, that's hard. Sa iyo lang naman ako komportable ng ganito. Bakit? Pagtapos ay ngumisi ako. Alam ko naman kasing di niya ako papatulan. Lamusong pa ulit ako ng kaunti sa tubig, iniisip na baka kaya pinaalis niya ako roon, ay dahil hindi niya maatim ang suot ko. But now that I'm wearing my long sleeves, maybe he can look at me properly now. Monica, stay there. Utos ni Darius. I stop. Pinag-cross ko ang mga braso, at nagdududang tiningnan si Darius. What's wrong with you, Darius? Hindi ko alam na allergic ka sa babae. Umirap ako. Hindi ko siya pinansin, at mas lumapit pa, at nang may sapat ng distansya sa aming pagitan, ay tumigil na ako. He looked at me with dagger eyes. Dahil sa reaksyon ni Darius, ay mas natutuwa tuloy ako. It's so fun to fool around him. Why? Am I making you feel something else? Nangangisi kong tanong. Huwag mong sabihin, my body is distracting you, Darius. Ngumiti ako sa kanya, I can't help but grin. Darius's eyes locked with mine. Alam ko naman na lagi ko na lang siyang inaasar, pero ngayon, mas napagtatanto ko, na kahit nagsusungit siya, mahaba ang kanyang pasensya. But that just makes me want to tease him more. I wonder, hanggang saan niya kayang panghawakan ang sariling prinsipyo. Sa pabalang ni Darius na usual. Why? Are my chest too small for your liking? Tanong ko na mas ikinatalim ng tingin ni Darius sakin. Don't worry, I can grow them. Dagdag ko na mas ikinatigil niya. You have such a dirty mouth. Malalim ni Darius na saad. Tumigil ako noong sobrang lapit ko na sa kanya, then I hugged him again. Nagkibit balikat ako. Suot ko na ang long sleeves ko na ngayon, ay siguradong mapipigaan na sa tubig, but at least, hindi na siya madi-distract sa cleavage ko. Monica, matalim na sabi ni Darius. I encircled my arms around his nape. Dahil nagsilbi ko siyang makakapitan, umangat ako ng kaunti. Nagpantay ang mga mata namin, at mas lalo ko siyang natingnan. You always endure every tease. I wonder why. Mahina kong tanong, saka ngumisi sa kanya. He treated everyone fairly and equally. Pero pagdating sakin, palaging may iba. Palaging kailangan masungit. Ang totoo'y friendly naman siya sa iba, pero sa akin, lagi siyang restricted. Is it because he hates me? Or because I look cheap to him? Because I like him. You know I like you, Darius. At sa ginagawa mo, mas lalo lang kitang nagugustuhan. So, care to explain, kung bakit hindi mo na lang ako layuan,
kung ayaw mo naman talaga sakin, at kung wala akong pag-asa sa'yo. Napapalunok kong tanong, gumuguhit ang lungkot at muli, ang frustration. I've been so frustrated about him, since time immemorial. Ang hirap-hirap niyang ispellingin. Ginagawa mo lang ba ang lahat ng ito, dahil nakababatang kapatid ang tingin mo sakin? That's why you always help me, and be there when I need you. And that's also why you restrict yourself, o dahil ayaw mo lang talagang saktan ang damdamin ko. Nagsalubong ang mga mata namin. His eyes darkened, at namungay ang mga iyon. Gumalaw ang kanyang panga, at bumaba ang kamay niya sa bewang ko. You're not my sister, Monica, and never will be. Hindi kita kailanman tiningnan bilang kapatid. Even when I wanted to, marahan ang kanyang boses. Malambing, and I swear his voice was enough to drive me crazy. So, it's the latter. Ayaw mo lang akong masaktan, kaya hindi mo ako kayang diretsuhin. Ayaw kong tanggapin ang kasungitan mo bilang rejection, because you've been like that since forever. Nangunot ang noo ko, at matamon siyang tiningnan. Darius sighed. Bumaba ang tingin niya sa labi ko, at nakita ko ang paggalaw ng kanyang lalamunan. Kung may ididilim pa ang tingin niya sakin, baka nagawa niya na. It's easy, Darius. Do I stand a chance with you or not? I asked stubbornly. Hindi ko alam ang sagot sa tanong mo, Monica. Iyon ang sinabi ni Darius. Paano ko ipapaliwanag sa iyo ang sagot, kung ako mismo'y hindi ko alam? Napanguso ako. Hindi na talaga namin alintana ang paligid, o ang posisyon naming dalawa. Even when I'm almost straddling him. Don't you like me? Kahit kaunti. Who said I don't like you? Pagpuputol ni Darius sa sinabi ko, dahilan para mapatigil ako at mapasinghap sa kanyang sagot. Unti-unting lumuwag ang pagkakakawit ng braso ko sa kanyang batok, habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa mga mata niya. Never in my wildest dream, I have imagined Darius saying that to me. Pinagmasdan niya ang reaksyon ko. Hindi niya inalis ang tingin sakin, na tila naghahamon kung may itatanong pa ako, tungkol sa bagay na iyon, dahil hindi niya babawiin. Like it's one of his most kept truths. Nililito mo rin ako, Monica. I don't know if you're just having too much fun, playing with me, sagot ni Darius, at hindi pinakawala ng bewang ko. He even pulled me more to support our weights, dahil pakiramdam ko ay hindi ko na maahan ang sarili ko sa tubig, katulad ng kung paanong hindi ko na rin maaahon ang sarili ko sa kanya. O baka naman ay ganti mo ito, about what happened in Batangas back then. Are you challenged, Monica? You wanna add me to your boys? Bumakas ang galit, at iritasyon sa kanyang boses. I gasped. Nagulat ako sa sinabi niya. What? I don't have that. Yes, you have, but that's the thing, Monica, I'm not one of your boys. And if you ever happen to be mine, I'll never get contented with only that. Malalim na sabi ni Darius. If you're mine, it will be me and only me. Mara mo ako, Monica. I don't like sharing. What's mine is mine. Napalunok ako, at parang ang tigre sa loob ko, na walang kinatatakutang paglaruan si Darius, at tuksuhin ay tila nababahag na ang buntot sa mga sandaling iyon. Darius, may palagay akong hindi ka seryoso. You're just playing. You always want it playful. You always like having control over something. You just like it wild and fun, pero kapag nariyan na, kusa kang aalis. Hindi ba? Tila ba sigurado si Darius, at kilalang kilala niya ako? I bit my lip. Nanghihina na ako. I don't know what to say anymore. Kaya huwag mo akong tuksuhin, Monica, kung hindi mo kayang panindigan. You won't like it when I tease you back, makahulugan niyang sinabi, at bahagya akong inilayo sa kanya. He then smirked. That's the proof that I should stop underestimating Darius Escudero. Masyado akong sanay na hinahayaan niya ako sa mga kalokohan ko. I always pull tricks on him, pero ito siya, at pinapaalala sa akin ang nakakalimutan ko. He's dominant, always been, at alam ko naman iyon. There has to be a reason, kung bakit pinagbibigyan niya ako na paglaruan siya.
Masyado na yata akong nalunod sa mga sinabi ni Darius, na hindi ko namalayang nakaahon na siya. Akala ko ay iiwan na ako ni Darius, kaya naman noong pinagtaasan niya ako ng mga kilay, ay napakilos ako, at umahan na rin. Ipakukuha ko na lang ang kabayong dala mo. Sa akin ka na sumabay. Hindi na ako nakapalag. Hanggang sa sasakay na lang kami roon, ay hindi pa rin ako makapagsalita. For the first time in history, he made me speechless. Akala ko ay sasakay na lang akong basta sa kabayo, kaya naman noong hinarap ako ni Darius, ay nanatili lamang ang tingin ko sa kanya. Hawak niya na ang leather jacket, noong nilapitan niya ako. Just because I can control myself, doesn't mean I don't get affected. I'm still a man, Monica, malalim niyang sabi, at pinasuot iyon sa akin. Pagtapos ay siya na mismo ang nag-zipper, habang hinuhuli ang tingin ko, kalmado ang ekspresyon ni Darius, kaya hindi ako makaramdam ng takot. So, don't make it too hard for me, dagdag niya sa malambing na boses. Hindi ko alam kung napaano ako, pagtapos ng nangyari sa batis. Basta naging malaki ang pagbabago ko. Kahit si Esmeralda ay takang-taka, kung anong nakain ko, dahil bumait daw ako, at nabawasan ang pagiging moldita. Ano kayang nangyari kay Señorita? Pagtatanong ng isa sa mga trabahador namin dito sa mansyon, si Rico, habang pinagmamasdan nila ang mga kabayo, at tila napapaisip. Umangat ang kilay ko, nakakalabas lang mula sa loob ng bahay, oo nga, Nakakapanibago ang unikahihan ni Don Agaton, tingin ko'y na maligno iyon. Sabi ng binatilyong trabahador, napanguso ako, ngunit sa halip na menas ay napailing-ilang na lamang. Hello, magmeryenda muna kayo, pag-agaw ko sa kanilang atensyon, habang may hawak na tray ng hinanda naming meryenda ni Alda. Ay, kabayo, gulat na reaksyon nila, dahil sa pagsulpot ng boses ko. Agad bumalatay ang takot sa kanilang mukha, nang makita ako lalo na't nasa gitna sila ng diskusyon bilang mga basher ko. Señorita, kayo pala, ngumiti ako ng matamis. Ilang linggo na akong ganito. Iba talaga ang tama ko kay Darius. Napapangiti ako kahit sa ibang tao. He's the only one who can make me shut my dirty mouth and my stubbornness. Señorita, ayos lang. Hindi ko naman kayo sisisantihin. Malapad akong ngumiti, at nilapag ang tray sa table. May orange juice pa iyon, para sa kanilang lahat. Marami pa sa loob. Kuha lang po kayo. Salamat po, Señorita, sabi ng binatilyong trabahador. Nagkatinginan ang mga tauhan na tila nagsisisihan. Nagsimula na rin ang klase namin sa Amadeo College, at patuloy pa rin ang ongoing na pagsasaayos sa aming mansyon. Pati iyon ay ako pa rin ang nangangasiwa. Mas sineryoso ko na rin ang trabaho ko sa Pimentel Hotel, at sa katunayan ay gusto ko na rin talagang magkaroon na ng pwesto sa executive position. Señorita, saan po kayo pupunta? Tanong ni Alda, sa mga sumunod na araw. Kina Hazel lang, Alda. Mag-aaral kaming dalawa. Sabay ngiti ko, at dinala na ang bag ko. I'm gonna use my car, don't worry. Hindi rin ako magpapagabi. Palm ko. Ang ganda ninyo, Señorita. Nakakapanibago. Parang blooming kayo lalo. Namamanghang sabi ni Alda. Nagugulat pa rin siya sa nagiging akto ko. Paano ba naman kasi, lumabas ako sa mansyon na tila Maria Clara. I'm wearing a comfortable, and casual summer dress, at maayos ding nakalugay ang buhok ko. Ngumiti lang ako kay Alda, at pumasok na sa loob ng sasakyan ko, habang hindi mabura-bura ang tuwa. Agad kong sinilip ang bintana ng aking sasakyan, habang tinitigil yun para e-park. Mabilis ko ring narating ang malawak na corn plantation, kung nasaan ang bahay nina Hazel. After I parked, bumaba na ako agad, at sinara ang pinto ng sasakyan. Medyo mataas pa ang araw, pero sapat na iyon para hindi maging ganoon kainit sa balat, at isa pa'y malakas naman ang hangin. Monica, tawag ni Hazel noong sinalubong ako, naghihintay na lang pala sa pagdating ko. Napagkasunduan naming mag-aral, nang magkasama, inimbitahan ko pa siya roon sa hotel, para sana roon na lang kami gumawa, pero tumanggi naman si Hazel, dahil nahihiya raw siya, at saka mas komportable siya kung dito-dito lang. Monica, ang kalat pala ng bahay ngayon.
At saka marumi pa ang mga lamesa rito sa labas, dahil umulan kagabi. Kung gusto mo'y roon na lang tayo sa rancho. Sa loob. Para makapagluto rin tayo ng hapunan, biglang sabi ni Hazel, na dala na rin pala ang bag niya, at may isa pang eco bag. Ito, pinadadala ni nanay. Doon na raw natin lutuin. Magkokomento pa sana ako, na hindi ako marunong magluto, pero agad akong napangiti at sumang-ayon na lang din. I immediately got excited. Sure, kahit saan ay walang problema. Halika, akin na ang books mo. Kinuha ko na ang mga libro ni Hazel, at nilagay na rin sa boxset. Iba yata ang dating mo ngayon, Monica, puna ni Hazel, nang mapansin ang suot ko, sabay bundol niya sa aking tagiliran, at nanunokso ang ngiti. Lagi kang naka-skirt, at crop top, o kaya yung mga usong damit, pero ngayon naka-dress ka. Bagay pala sa'yo ang ganyan, namamanghang dagdag niya, pero nagngangising aso na. Napangiti ako ng malapad. Hey, this is just like the usual. Hindi, iba talaga ang dating mo. Bakit nga ba iba ang akto at mga ngiti mo, nitong mga nakaraan? You look so inspired. Nako, baka imagination mo lang iyon, natatawa kong sabi. Panay pa rin ang yuzisa ni Hazel, sa napapansin niya, kahit noong patungo na kami sa rancho. Narito pala sina Aldrin. Tanong ko kay Hazel, noong makahinto na ang sasakyan ko, at natano na namin ang malawak na fence, at ang pulang kamalig. I saw Aldrin and the other boys. Kaya pala marami-rami itong pinadala ni nanay. Nandito rin pala sina kuya. Sabi ni Hazel, na sumilip na rin sa bintana ng kotse, nauna na nga siyang bumaba, at agad na rin naming nakuha ang atensyon ng mga naroon. For some reason, I felt my heart started beating like crazy. Kinabahan ako bigla, at parang may mga nagpo-protestang insekto sa aking tiyan. Monica, halika na, sabi ni Hazel na nasa labas na, dahil naunang bumaba. Kukunin ko lang ang mga libro, sabi ko, at sumunod na rin pababa ng sasakyan. Natulala pa ako, at hindi maiwasan ng mga mata ko na gumala agad sa buong rancho. Hindi ko naman inasahan na rito kami pupunta ni Hazel. Bakit nandito kayo? Tanong ni Aldrin sa kapatid, noong sinalubong ang pagdating ng sasakyan. Mas matanda si Aldrin kay Hazel, pero parehas silang magiging first year sa Amadeo College, katulad ko, dahil ngayon na lang ulit nag-enroll sa kolehiyo si Aldrin. Ang kalat kasi sa bahay, at maputik ang mga mesa, kaya rito na lang kami. Wala namang problema kay Kuya Darius, kung sakali sabi ni Hazel. Senaryo ko na ang pinto ng sasakyan. I smiled when their eyes went to me. Natahimik sila at tila gulat. Napaakbay na lang sila sa isa't isang nasa tabi, at hindi agad nakapagsalita. Kuya, laway mo, kadiri. Pang-aalas ka ni Hazel sa kapatid, dahil sa pagkakaawang ng lobby nito sa gulat. Hello, Monica. Ikaw pala, bati nila kalaunan. Ngumiti-ngiti sina Ivan. Ang ganda mo ngayon, puri nila. I don't usually get embarrassed, pero ngayon ay nakaramdam naman ako ng kaunting hiya. Salamat, sabi ko. Sige, mag-aaral lang kami sa loob. Sana'y, di kami istorbo. Oo naman, isa kang inspirasyon, pahinang sabi ni Aldrin, na agad siniko ng mga kasama, dahilan para impit itong mapadaing dahil sa sakit ng sikmura. Baliw ka talaga, Aldrin. Anak iyan ng dun. Dinig ko pa ang kanilang asaran at bangayan. Nahila na ako ni Hazel palampas sa kanila. Ayon si Kuya Darius. Sabi na't nandito siya. Halika, magpapalim din tayo. Nakasunod na lang ako sa kanya, noong naglakad siya patungo kina Darius, na nasa malapit sa fence kasama si Mang Ador. Medyo nakatagilid siya mula sa gawin namin, like the usual, topless and sporting his school look. Ang kanyang t-shirt ay nakasampay sa isang balikat, habang may hawak siyang malapad na papel, na mukhang pinag-uusapan ni Mang Ador. Napalingon sila noong magtawag si Hazel. Napalunok ako, noong makitang natigilan si Darius. He immediately locked eyes with me, when he saw me. Mukhang hindi niya inaasahan ang presensya ko, dahil nagsalubong ng kaunti ang kanyang mga kilay, pero kalaunan, nagbago ang tingin niya at naging marahan iyon. Tay, Kuya Darius, ayos lang ba kung dito muna kami ni Monica mag-aaral?
Sa loob lang para hindi kami makaabala. At saka paglulutuan namin kayo ng hapunan. Nako, Hazel, ikaw talagang bata ka. Napakamot sa ulo si Mang Ador. Pasensya na, iho. Pauuwiin ko na lang ang mga ito. Ayos lang ho, putol ni Darius kay Mang Ador, habang nakatingin sakin. Napangiti agad ng matagumpay si Hazel, sabay makahulugan akong tiningnan. Oh, dear, I know what she's trying to do. Tumikim ako at nagangat ng tingin kay Darius. Titig na titig siya sakin, iyon tuloy, at lalo akong na-tense. Pero kung may mahalagang gagawin, pwede naman kaming humanap na lang ng iba. Ayos lang kung dito, Darius cutted me off. Paimpol akong siniko ni Hazel. Huwag ka nang kumontra. Dito na tayo, Monica. Pabulong niyang sinabi. Bago pa ako makapagsalita ulit, ay kumapit na siya sa braso ni Mang Ador. Tay, abalahin ka lang namin saglit. Tingnan mo nga ho yung pinadadala ni nanay. Anong luto ba ang gusto ninyo? Sa kanya dinala ang ama palayo. Naiwan tuloy kami ni Darius. Tiniklop niya ang papel na hawak, saka ako tiningnan ulit. Sigurado ka bang hindi kami nakakaabala? Tanong ko, tila ngayon lang naisip, na nakakahiya rin pala kung dito kami manggugulo ni Hazel. Yeah, you can study here anytime, sagot ni Darius, at tiningnan ang damit ko. His eyes sparkled, and he was hiding a smirk. Yumuko siya ng kaunti tapos tumikim. Talaga, niyaya ko nga si Hazel sa hotel, para doon na lang sana, pero nahihiya raw siya kaya rito na lang, sabi ko. Mabuti kung ganoon, sagot ni Darius, na hindi pa rin maalis ang tingin. Amusement was written all over his eyes, and a small smirk was lingering on his lips. Magluluto rin kami ng hapunan, may tuwang deklare ko, kahit alam ko namang baka wala akong maiambag doon, dahil wala naman akong alam pagdating sa kusina. Really? Darius muttered. Tumango ako. Wala na akong masabi. Tumikim na lang ako ulit, habang hawak ang isa kong libro na tungkol sa accounting. Sige, Darius. We'll go inside? Sabi ko at tinalikuran na siya, pero bago pa ako tuluyang makahakbang palayo, ay nagsalita siya ulit. Monica. Tawag niya. Nilingan ko siya, at nagtatanong na tiningnan. I like your dress, marahang sabi ni Darius. My lips parted. Hindi siya ngumiti, but his eyes were more than enough. Ni hindi na yata ako nakapagpasalamat pa, lalo na't dumating na rin ulit si Mang Ador, na nagrereklamo patungkol sa makulat na anak. Hinayla na rin ako ni Hazel, nang makitang natutulala na ako. Inisang tingin ko pa ang kinaroroonan ni Darius, at nakitang sinundan niya kami ng tingin. Ano, nakapag-usap kayo? Ang sabi ni Kuya Darius. Tanong agad ni Hazel, noong papalayo na kami. Hindi pa rin ako makapagsalita. Napaka Maria Clara coded mo talaga ngayon, Monica. Mukha kang anghel, na hindi makabasag pinggan, sabay hajajak niya. He said he likes my dress. Nako, sinasabi ko na nga ba, may pagtingin na sayo si Kuya Darius. Nakuha mo na siya, Monica. Ang galing mo. Puno ng pang-aalas ka ang natamo ko kay Hazel. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Katulad ng napagkasunduan, ay mag-aaral kami, at sinikap ko nga na makapag-focus doon, kahit iba ang tumatakbo sa utak ko. Kahit na ganoon, nagawa ko pa rin namang makapag-aral, hanggang sa matulala ako sa aking libro, at mapaangat ng tingin ng kumaway si Hazel sa mukha ko. Siguro ay pagod na si Kuya Darius. Mukhang kanina pa siya tumatakbo sa isipan mo. Baka gusto mo siyang pagpahingahin. Sabay ngisi ni Hazel. Don't get me wrong, Monica. I can really sense how much you like him, at saka siguradong may pagtingin siya sa'yo. You know, hindi lang kasi talaga madali na umamin, paglalabas niya ng hinaing. I heaved a sigh. Napapaisip ako. Binaba ko ang libro ko, at hinarap ko si Hazel. Hazel, kapag ba sinabihan ng, I like you, ibig sabihin yon ay may gusto na siya sa'yo. Kung si Kuya Darius ang nagsabi sa'yo, ang sagot ay oo. May gusto siya sa'yo. Sure. Tila ba siguradong sigurado na sabi ni Hazel? Sinabi niya ba yun? Maraming babaeng nagkakandara pa kay Kuya Darius, Monica. You know he's El Amadeo's favorite. Kung sinabi niya iyon sa iyo, I'm sure it meant something. Ngumuso ako at pumangalumbaba.
Alam ko naman ang tungkol sa mga babaeng naghahabol sa kanya. I heard maraming pamilya, ang sumusubok na i-arrange marriage ang mga anak nila, sa pamilya ng mga Escudero. Ganoon naman dati pa. Darius, Shiloh, and Caleb, and even the youngest and only girl, Athena. Hindi ko na talaga mabibilang ang mga babaeng nalilink sa kanila. Isang mataas na pangarap ang pangarapong maging Escudero. Mabait sina Don Dante, at Doña Michelle, pero ang sabi ng Nanay Sita, perfectionist sila, pagdating sa mapapabilang sa pamilya nila. Well, I'm close to them. Napapangusong yuzel ko, at binuksan na lamang muli ang libro. Oh, bakit? Balak mo bang si Kuya Darius ang mapakasalan mo? Napapahajijek na tanong ni Hazel. Mahirap nga yung maging boyfriend. Mapakasalan pa kaya? Tanong ni Hazel, saka hinarap na ang papel. Nako, magluto na tayo, Monica. At sa labas na natin ituloy itong business math na ito. Tumayo na si Hazel, at nagtungo sa kusina. I sighed. Tumayo na rin ako, pero sa bintana ako lumapit, at hinawi ko ang kurtina nito. Napatigil ang mga mata ko, noong si Darius agad ang natano. He was riding a stallion. Like a soldier ready to go in battles. Sa gitna ng init ay nangislap ang pawis, sa matipunong katawan niya. Kausap niya sina Aldrin, na nakasampo rin sa bukod na mga kabayo. They were laughing and smirking. Mukhang may mga nakakaaliw silang pinag-uusapan. I bit my lip. Hindi ko maiwasang mapaisip sa sinabi ni Hazel. At iniisip ko pa lang, na may papakasalan na si Darius, parang napupunit na ang puso ko. At dito na po nagtatapos, ang 14 na kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.